tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, nakakatawa po, bahang-baha po ngayon sa Twitter. Ewan ko po sa iba, sa Facebook o at saka sa YouTube. Bahang-baha po yung pagmamalaki ng mga BBM, Tambi vloggers. Hindi ko alam po ano tawag sa kanila eh. Twitteris ba? Ewan ko rin sa TikTok, hindi ako nakakapag-TikTok eh. Mula kahapon pa po hanggang ngayon, bahang-baha po ng mga pinagmamalaki po nila yung proyekto ng ating pamahalaan, no? Grabe, para tapos iyak na mga DDS, hindi po mga dilawan, hindi na po, ang tinutukoy na po nila talaga ngayon, mga DDS po ang mga iyak na raw dahil sa mga proyekto ng ating gobyerno. Okay, pag-usapan din po natin ito, sinabi ni Harry Roque, mabigat po to. Ang pakikipagtulungan po sa ICC, kahit po tayo ay hindi na miyembro, yung pong papapasukin natin o kaya ay ipapahuli natin, no? Kung magbibigay po yung ICC ng warrant of arrest kay Pangulong Duterte at ipapahuli po ng ating pamahalaan, impeachable offense po to, no? Ayan, siyempre wala pa rin pong katapusan yung paninira nila kay Sara Duterte na sana daw ay magsalita na si Sara Duterte tungkol po sa nangyayari sa WPS. Parang kung makikinig ka rito sa mga to, parang araw-araw binobomba tayo ng kanyon eh. Kanyon tubig eh. Okay, yan po ang mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya na pang hinihintay nyo, pindot na, okay? Bumaha po yung dalawa na proyekto na dalawang ipinagmamalaki. Dalawa lang po maipagmalaki, wala na pong iba. No? Dalawa lang po yung ipinagmamalaki ng mga supporter ni BBM na nagawa ng administrasyong ito. Una po, yung nakapagpapasok ng 4 trillion na nung kinwestiyon na pledges lang pala ay naging 249 o kulang-kulang 300 billion na lang. Di ba? At ikalawa po, ito po, pinagmamalaki po nila ngayon, nakakahiya po, nakakahiya. Pinagmamalaki nila ngayon na si Pangulong Marcos daw po ay nagbayad ng utang. Proyekto po. Proyekto po ba yung pagbabayad ng utang? Ililinaw ko po sa inyo, hindi ko po maintindihan. Grabe, ganito na po. Ganito na po yung ating anong tawag diyan? Ganito na po yung ating kababaw, yung ating pamahalaan. Pati po yung hindi proyekto, sa kawalan po ng may pagmamalaki, ginagawa na pong proyekto. Tingnan po ninyo yung mga numero po ni BP Sara, di ba? Kung ilang classroom ang pinatayo, bibigyan ko po kayo ng halimbawa ng pagmamalaki. Ito po, tignan nyo po yung mga pinatayong classroom, ni-repair na classroom, yung mga eskwelahan na makaabot. Ganun po ang pagmamalaki ng proyekto. Ito po utang. Una po, na-disprove na po natin na may 4 trillion. At napatunayan po natin na mas malaki ang pumapasok na direct foreign investment nung panahon na yung Pangulo ng Pilipinas ay stay put lang sa Pilipinas, si Pangulong Duterte, kaysa sa panahon ng ang Pangulo ng Pilipinas ay ikot ng ikot. Sabi nga po, hindi na po nakatiis si Coco Pimentel. Nakiusap na eh. Sabi niya, mahal na Pangulo, baka gusto mo naman mag-stay na lang sa Pilipinas. I-meeting mo na lang na walang katapusan ng yung mga, sinabi ni Pimentel. Ito po, if those are his priorities, kung priority daw po ng Pangulo ang bumiyahe, wala tayong magagawa. A president who cannot deliver on his promises will pay the political price, won't he?
We just have to remind him, Mr. President, you're wasting your time. Sabi po to ni Coco Pimentel, ha? Mr. President, you're wasting your time. You're wasting your time abroad. Just stay here. Hold as many meetings as you want with your cabinet. Waste of time. Bakit po waste of time? Mas malaki po yung pumasok na direct foreign investment sa isang pangulo na sabi nga nila kay Pangulong Duterte noon, tutulog-tulog lang sa Malacanang, di ba? Pero mas malaki po yung foreign investment. Wala pong, akala nyo walang ginagawa. Magtrabaho po kayo bilang Pangulo. Yan po sabi ni Coco Pimentel. Wala po kayong nahihita. Mas malaki po yung pumapasok na foreign direct investment doon sa Pangulo na nasa Pilipinas na nagtatrabaho, nakikita ng mga foreigners na okay to, nagbe-build. Ngayon po, sa kasawiang palad, walang maipagmalaking build. Tandang-tanda ko noon direkta, meron kagad, di ba? Meron kagad noon na pagmamalaki na nagsimula yung war on drugs, nagsimula yung build. Pagkaupo ni Pangulong Duterte. Ngayon po, ano po ang pagmamalaki? May pumasok na pledges. May pumasok na pledges sa ginawang pagbabiyahe ng pagbabiyahe. Pledges. 91 pa, hindi ako marunong sa quotation. Kinukut ko lang yung si JC Punong Bayan dahil yun po ay PhD ng economics. Kaya lang dilawan yun 91% ng sinasabing investment, 91%, putan, dami, ay mga pledges lamang. Ikalawa, ito po, bumabaha ngayon. Banggitin ko lang kung paano tayo inaasar ng mga to. No? Ayan. Ay, na-tweet, grabe naman yan. Huwag mo namang galingan, dami na namang magagalit niyan. Nakakapanibago, di ba? Laging may utang yung gobyerno sa PAS. Wala akong pinapatamaan ha, baka may umiyak. Ano po itong sinasabi nitong Snorlax? Nakita nyo po, pati yung mga binabanata natin ngayon na mga nagtatanggol kay BBM at kay Tambaluslos. Mga pangalang hindi totoo, Snorlax, Marcos Makapili, sino pa ba yung mga yan? Ito lang, yan, JC Punong Barangay, si Jaguar Magnet, ni walang pangalan ng tao. Akalain ba namin kung iba-ibang tao yan o kayo-kayo lang din yan? Di ba? Kasi pare-parehong palpak Ipinagmamalaki po nila na si Pangulong Marcos ngayon ay nagbabayad ng utang. Tanong, proyekto ba yan? Proyekto ba yung magbayad ka ng utang? Alam niyo po ba yung pagbabayad ng utang ng Pilipinas? Ang tawag po dyan, para lang po alam natin, automatic appropriation po yan sa budget. Hindi po pinag-uusapan yan sa budget kasi automatic appropriation, nakabatas po yan. May porsyento po ng budget natin automatic ilalaan sa budget ay sa debt servicing. Kailan pa po naging proyekto at kinakailangan nyo may pagmalaki yung pagbabayad ng utang? Yung po bang si Pangulong Duterte hindi nagbayad ng utang? Nagbayad po. Yung ba si Pinoy hindi nagbayad ng utang? Nagbayad po. Yung ba si Gloria hindi nagbayad ng utang? Nagbayad po. Anong pinagmamalaki? Wala nga may pagmalaki. Walang proyekto, kaya pati yung pagbabayad lang ng utang, papalabasin nila na magandang proyekto ni BBM. Nakakahiya po ang gobyernong ito. Ipagmalaki niyo po yung mga nagawa, hindi po yung ginawa ng lahat ng Pangulo. Wala po nag-war on drugs Pinagmalaki natin na nag-war on drugs si Pangulong Duterte. Wala nag-build. Yung ganyang karami na infrastructure, pinagmalaki natin yan. Walang nag-free education. Pinagmalaki natin yan. Walang nag-10 years sa mga passport, 10 years sa lisensya, at kung ano pa. Pinagmamalaki natin yan. At kung ano pa po. Build. Ang dami pong ginawa Ito po, ang pinagmamalaki.
Wah, iiyak na kayo kasi nagbayad ng utang. Sino po bang presidenteng hindi nagbayad ng utang? Eh, automatic po yan. Putya na, tawa po ako ng tawa talaga, no? Nakakaawa. Naawa po ako sa tagapagtanggol ni Pangulong Marcos at ni Martin Romualdez. Kasi wala pong maipagmalaki. Kumbaga sa atin, tayo, tao sa gobyerno o kahit sa private, kaya lang sa gobyerno po kasi ko eh. Ibig sabihin po, pag nangutang ka sa GSIS, automatic deduction. Ikaw ba pagmamalaki mo ba 'yun? Proyekto mo ba 'yun? Na ikaw ay nagbabayad ng utang? Umutang ka, natural magbabayad ka ng utang. Automatic deduction nga po 'yun eh. Hindi nga po inutos ni Pangulong Duterte ni Pangulong Marcos 'yun eh. Ipapakita nila ang laki ng binabayad. Natural, lumalaki po utang natin kaya yung automatic deduction para sa utang mas malaki na ngayon. Dahil totoo po, lumobo po yung utang natin nung panahon ng pandemic. Bakit? Nagbigay tayo ng ayuda, na bumili tayo ng mga bakuna. Eh ito po ang magugulat kayo. Uutangin lang po 'yan. 'Di ba? Sinabi na po, halos kalahati ng budget natin uutangin. Alam nga naman hindi ka magbayad, utang ka lang na utang, hindi ka magbabayad. Wala pong presidente ng Pilipinas na hindi nagbayad ng utang. Yan nga po yung unang puna ng mga tao kay Cory Aquino. Galing sa revolusyon, pero nagbayad pa rin siya ng mga utang. Mga engot. Hindi po nakakatuwa yun. Natural lang na hindi nga po inuutos ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos yun eh. Talagang automatic appropriation po ang tawag doon. Kumbaga sa atin, sa normal na tao, umutang ka sa GSIS, automatic deduction. Kakaltasan ka ng utang. Yan po, sa totoo lang, dalawa po ang pinagmamalaki nila. Yun lang, wala na kayo maipagmalaking iba. Wala na. Ay kawawa naman ang ating bansa. Ako po, ito po kasi yung time na ipinagmamalaki yung mga nagawa, no? Kung yan lang po ang dalawa ang pinagmamalaki, yung pagpasok ng foreign investment to justify yung pagdadagdag ng 56% ng budget ni Pangulong Marcos sa susunod na taon para mag-travel ng mas marami pang bansa, patay tayo dyan. At saka yung pagbabayad ng utang, kung yan lang po, at sisiraan na yung Duterte, yari tayo dyan. O once and for all, sagutin po natin ang paulit-ulit po nilang paninira sa mga Duterte, lalo na kay Sara, yung pong hindi pagsasalita sa West Philippine Sea. Tatanungin ko po kayo, nagkaroon po tayo ng problema sa sibuyas. Ang taas. Walang panahon na ganyan kataas yung presyo ng sibuyas. No? Okay. Ano po ang sinabi ni Sara Duterte sa sibuyas? Wala. Kasi hindi naman siya Department of Agriculture. Di po ba? Nagkaroon po ng problema sa NAIA. Nagka-brown out, nasira yung mga ibang kagamitan, hindi nakalanding yung mga eroplano sa Pilipinas. Ano po ang sinabi ni Sara Duterte tungkol doon sa mga pangyayari? Nagsalita ba na heads must roll? Nagsalita ba si Sara Duterte? Walang sinabi. Bakit? Kasi hindi naman siya Department of Transportation. Nagkaroon po ng mga balitang smuggling. Nagkaroon po ng mga patayan, binaril po yung mga anong tawag diyan? Binaril, nakita natin lahat na nasya-shock tayo, yung binaril yung magka-live-in diyan sa Victory Liner. May sinabi po ba si Vice President Sara Duterte? Wala po. Bakit? Hindi naman kasi siya kapulisan, hindi po siya NBI. Alam niyo ibig ko sabihin, lahat ng mga hindi involved si Sara Duterte, consistent po siya, hindi po siya nagsasalita. Bakit po? Hindi siya epal
at siya po ay magalang sa mga taong concern. Marunong siya ng tunay na trabaho. Siya po ay mayor ng Davao City. May totoo silang ginawa. Ha? Mamaya kayo magtanong. Hector Mahadan. Sige, sagutin na nga natin to. Last ko napanood to si Badong Pro BBM. Paano nangyari nang nilait mo si Maharlika? Ansab na kita ngayon, nagising ka na. Katulad po ni Sara Duterte, nawala na po tayo ng ka-unity. Okay? So sana nauunawaan niyo ibig sabihin. Ako po ay hindi po BBM sa Uniteam. Ako po yung Sara Duterte supporter sa Uniteam. Iba po yung mga BBM supporter. Tayo po yung Sara Duterte supporter sa Uniteam. Sana malinaw yun. Yung Uniteam po ay hindi BBM and others. Yung Uniteam po ay BBM at Sara Duterte. Kung wala na po ako, binabanatan ko na po si BBM. Kasi po, hindi sila magandang ka-Uniteam. Okay, balik na po tayo rito. So sa madaling salita, mga kapatid, no? Lagi nilang binabanatan si Sara Duterte na dapat nagsasalita siya. Namimiss nyo ba si Leni Robredo na nagsasalita sa lahat ng bagay? Binabanatan nga natin si Leni Robredo kasi dakdak ng dakdak, nagsosona kahit hindi siya presidente. Wala naman siyang pakialam, salita lang ng salita. Ang mga Duterte kasi, hindi po pala salita, pala trabaho po sila. Pero lahat po ng tungkol sa trabaho niya, DepEd, lahat po ng tungkol sa trabaho niya, NTF-ELCAC, pagwawakas ng mga komunista. Bakit po siya tinatawag niyo red tagging na red tagging? Trabaho niya yun eh. NTF-ELCAC siya eh. Bakit po siya nagsasalita tungkol sa edukasyon? Bakit po siya umiikot sa mga teacher? Pinagtatanggol niya yung mga teacher, nilalabanan niya yung recruitment ng mga estudyante natin para mapunta sa mga NPA. Trabaho niya yun bilang DepEd. Kaya hindi niyo pwede sabihin, red tag ng red tag, pero pagdating sa WPS, tahimik. Kasi hindi siya epal. Naintindihan po natin? Badong, bakit nung anong tawag doon, yung pagpasok ng gusto tayong pasukin ng refugee, Afghanistan refugees, di ba? Bakit nagsalita siya? Ano ba siya? Siya ba ay, si Sara Duterte ba ay may kinalaman sa DFA? Wala po. Pero tinanong po siya bilang DepEd Secretary. Tinanong po siya bilang DepEd Secretary. Kasi po, miniting na, ewan ko kung DFA ba yung nagpa-meeting o may task force para sa mga refugee. Miniting sila, yung lahat ng involved, DepEd, lahat. At sila yung magsasabi bilang DepEd. Naintindihan nyo. So ang mga Duterte, kung hindi nila trabaho, hindi sila nakikialam. Ngayon, ang question, bakit siya nakikialam sa pagpasok ng ICC? Natural, tatay niya yung gusto niyong tirahin eh. At ikalawa, bakit hindi niya tututulan yan? Ha? Bakit hindi niya ayawan yan? Sabi ni BBM, hindi niya raw papapasukin. Yan ang kasunduan nila eh. Kayo nanligaw kay Sara Duterte. Nung nililigawan nyo, hindi nyo papapasukin yung ICC. Nung nanalo na kayo, papapasukin nyo na ICC? Utot nyo. Ikalawan niyang tutol. Actually, hindi niya tinutulan yun eh. Actually, yun ang sinasabi ni BBM eh. Kasalanan ba namin kung paiba-iba ng sinasabi? Ikalawang pagtutol sa pistok. Bakit siya nakikialam sa pistok? NTF-ELCAC siya eh. Yun lang. Ang pinakikialaman niya lang, yung meron siyang say. Kung gusto niyo siyang magkaroon ng say dyan, gawin niyo siyang DND secretary. Bakit hindi niyo ginawa? Bakit niyo nilagay sa DepEd? Sasagutin ko rin kayo. Traditionally, lahat ng DND secretary sikat.
traditionally, lahat ng DepEd secretary hindi na sumikat para makatakbo pa ng senador o makatakbo pa ng presidente, no? Walang sumikat na politiko galing sa DepEd. O, alam niyo na ngayon kung anong ginawa niyo kay Sara Duterte. Alam namin 'yan. Kaya lang, sa tingin ninyo, mababaon siya sa DepEd kaya diyan 'yung nilagay. Pero sa totoo, ano nangyari nung napunta siya sa DepEd? Biglang naging number 1 ang DepEd. Number 1 sa trust rating at number 1 sa approval rating. Yan ang tatak Duterte. Hindi mahilig dumakdak. Ang gusto ninyo, dumakdak siya sa mga hindi niya concern. O, yan. Punta na po tayo sa iba. Kay Gadon, wala. Loyalist yan si Gadon. Hindi po natin concern yan. Kung tahimik siya, di tanungin nyo po. Ay, hindi ko po naging kaibigan yan. Hindi po natin naging kaano-ano yan. Natutuwa lang tayo sa kanya dahil palaban siya sa mga dilawan kakamping. Pero maliban po dun, wala na po tayong pagkakakilala lang sa kanya. So ibig sabihin yung dalawa po, no? Yung dalawa po na pinagmamalaki. Nakakaawa yung dalawa pong pinagmamalaki, lalo na po yung utang. Lahat po ng presidente nagbabayad po ng utang. Pero ito lang po ang tanging administrasyon na nakakaawa na ipinagmalaki yung pagbabayad ng utang. Grabe, walang maipagmalaki. Ayaw nyo maniwala, pumunta po kayo ngayon sa babasahin ko po sa inyo yung mga ilan bago tayo pumunta rito kay Roque. Yung sinasabi ni Roque. Ito, ayan, nabasa na natin yung kay Snorlax. Ito po, kay JC Punong Barangay. Well, the tables have turned. Who's showing signs of weakness now? The borrower who failed to pay or the two who settled the loan? Strong mangutang. Sabi niya, strong daw si Rodrigo Duterte. Nung natapos yung kanyang presidency, mayroon 12.79 trillion na utang. Tandaan nyo Tandaan nyo itong sinabi ng supporter ni BBM 12.79 trillion, minamasama niya. Yan po ay utang ng lahat, no? Yan po ay utang ng lahat ng presidente. Mula pa po sa tatay ni Gloria Macapagal, nung una tayo nagkautang kung hindi ako nagkakamali. Utang po yan. Kaya po hindi dahil lahat ng presidente nagbabayad ng utang. Normal po yun. Utang po yan. Lumobo po utang natin panahon ni Duterte dahil may pandemya. Dapat question nyo nun. Bakit tayo nangungutang? Hindi ako tatanggap hindi ko tatanggapin tong ayuda. Ayoko ng utang. Dapat ganun sinabi nyo. Hindi ako magpapabakuna. Ayoko ng utang. Lahat po ng umaangal sa inutang ni Pangulong Duterte. Magbayad po kayo ng binakuna sa inyo. 4,000 isa at kung tatlo, 12,000. 8,000 ng bakuna ay ayuda, 2 beses, 16,000. Plus 12,000, 16,000 plus 12,000, 28,000. Bayaran nyo po. Ayun nyo. May dahilan ng pangungutang. Nakikita ba ang mga inutang natin? Ayan po. Nakabalandra. Nagtataka po ako ngayon, no? Biglang kinu-question ngayon sa Tokis. Kinu-question ngayon sa Tokis na hindi naman totoo yung build. Na naginip kami lahat. 101 million, 110 million na Pilipinos na naginip. Wala daw, parang gusto nilang palabasin na wala talagang build. Lahat ito ay panaginip. Lahat na nakikita namin na walang tulay. Tuwan-tuwa ako kay Duterte dahil sa Skyway. Ang lapit na po. Lumuwas. Ang bilis lang po lumuwas. Yung pag ako nag-vlogs, saglit lang. Hindi pa ako nakakaisang oras na nasa BGC na ako. Imaginein po ninyo. Wala lang daw yan. Nakikita po namin, nararamdaman. Wala, hindi pala totoo ang build. Ano pala itutuloy ni
Bongbong Marcos kung hindi totoo ang build. Di ba sabi ni Bongbong Marcos, itutuloy niya. Binigyan nga ng bago para kanya, BBM. Build Better More. Wala palang itutuloy. Putang. Mga mahirap talaga, no? Pag wala kang mapagmalaki, ha? Wala kang mapagmalaki, siraan mo na lang yung dato. Eto pa isa. Si Badong pala. Ito pa po ang paninira, oh. Sara Duterte continue to sleep. Tignan nyo po kung ilang percent si Sara. Mas mataas pa kay Bongbong. Mga bugok. Kinakantsawan nyo yung mas mataas pa sa presidente nyo yung rating. Bumababa rating mo. Ilan ba rating ni Bongbong? Mas mababa kay Sara. O, kita mo. Number 1, wala pa po ako nakita na number 1. Kumbaga sa eskwelahan, valedictorian ng graduate. Valedictorian. Wala po nangangantyaw sa valedictorian kasi siya pinakamataas eh. Si Sara Duterte po, pinakamataas po ang trust rating, pinakamataas po ang approval rating sa 5 matataas. Pero kinakantyawan nila, bumaba. Bumaba? Siya pinakamataas eh. Ano natawag sa inyo? Kung mababa pa yung pinakamataas. Hindi nila maiisip yun. Mahina nga utak eh. Opo, maaga po ako namumulitika, di ba? May pera ba ako dyan? May matatanggap ba ako dyan? Maaga raw ako namumulitika. Serapin, political vlogger kami. Kung hindi po ako mamumulitika, ano iba-vlog ko rito? Chismis? Catherine Bernardo? Ang sawayin mo, yung hindi political vlogger, katulad nila Rendon, biglang nagtatanggol ng mga politiko. Yun ang katakataka. Kaming mga political vlogger, araw-araw kaming mamumulitika dahil yan po ang trabaho namin eh. Ayoko mamulitika kabadong. Ang aga-aga mo namumulitika. Araw-araw ako namumulitika dahil political vlogger ako. Ulit, mahina umintindihan eh. Baka napabilis. Bagalan natin ng konti para makasakto sa utak. Ako ay political vlogger. Natural, araw-araw, politika ang pinag-uusapan dito. Mga bugok talaga. Nakakahiya. Nangangati ako sa kabugukan ninyo. Ang aga ko raw na mulitika. Natural po, political vlogger ako. Okay, balikan po natin. No? Ito po, ayon kay Harry Roque. Pagdating po sa International Criminal Court, si Harry Roque ang kaisa-isa. Ulitin ko po. Si Harry Roque ang kaisa-isa na abogado na certified na pwedeng humarap sa ICC. Hindi pala lahat ng abogado pwedeng humarap. Opo. Siya po ang kaisa-isa sa Pilipinas. Ay grabe pala. Kaya pag nagsalita si Harry Roque tungkol sa mga ICC, makikinig tayo. Kasi siya pala kaisa-isang certified, qualified na maging abogado sa ICC. Kasi sinisiraan nila si Harry Roque. Si Harry Roque daw mataba, si Harry Roque daw butanding. Wala pong kinalaman yun. Kung si Harry Roque po ang kaisa-isang abogadong Pilipino na pwede pong gamitin o pwede pong magtanggol sa ICC, ay ibang uri po yung level ng usapan niya. Pag nagsalita si Harry Roque tungkol sa ICC, siya po ang pinaka-qualified sa ating lahat. Wala kayong magagawa doon. O ano po sabi ni Harry Roque? Aba, pag ikaw pala nakipagtulungan ka sa ICC, ano po ibig sabihin ng pakikipagtulungan? Pinapasok mo yan. Pinapasok mo yung ICC. Hinayaan mo rito mag-imbestiga. Tapos pag naglabas yung ICC katulad ng Russia, kay Putin na naglabas yung ICC ng warrant of arrest,
tumulong ka para maaresto yung iwawarant nila dito sa Pilipinas. Eh hindi naman tayo member. Hindi tayo under jurisdiction. Aba, pwede palang i-impeach yan. Impeachable offense pala yan. O yan ang real talk. Yan po ang maliwanag na paglabag. Hindi po yung katulad ng ginawa sa SMNI na bago mag-conduct ng preliminary investigation ng NTC, sinuspend na. Yari kayo pagdating sa Court of Appeals niyan. Titignan natin. Sana may danyos, no? O sana tanggalin na yung NTC. Pagka napatunayan na kayo'y lumabag sa due process, wala kayong karapatan na mamuno dyan sa NTC. Pero yun nyo, imbestigahan pa lang. Kaya po, Summer, thank you very much sa 8 Hong Kong dollars. Yan. Buena mano. Okay. Sa madaling salita mga kapatid, nakakaawa. Naawa rin po ako kasi minsan natin naging kakampihan. No? Ang taas ng level nung ni Pangulong Duterte. Ang taas po ng level ng sinundan. May hindi nyo masisisi kung ang sinundan ni Pangulong Marcos ay si Pinoy. Baka may pagmalaki talagang mga projects. Pero si Pangulong Duterte po yung sinundan. Di ba? Ang mahirap, hindi na lang umamin na nagsisimula pa lang kami. Maunawaan pa namin pa lang, 1.5 taon pa lang ang administrasyon ng mga Marcos. Pinoporma pa lang namin yung mga dapat gawin. Wala pa tayong ganong proyekto kasi nagsisimula. Mauunawaan pa namin. Pero yung pagmalakihan nyo kagad kaming mga vlogger na iiyak daw yung mga DDS dahil nagbabayad ng utang si Marcos. Iiyak daw yung mga DDS dahil nakapag-uwi ng 4 trillion. Yun lang po ang dalawa nilang pinagmamalaki. Nakakaawa po. Wala pong napababa yung presyo ng bigas. Wala pong nakapagtayo ng mga malalaking proyekto. Katulad po ng kay Pangulong Duterte. Mayat-maya, di ba, nalulula tayo. Hindi na nga natin na parang ano ba yan? Mayat-maya na lang merong inauguration. Mayat-maya po talaga. Real talk po. Mayat-maya may inauguration. Hindi mo na nga manamnam alam niyo yun, parang nasa ka, yung hindi mo ma-appreciate na gano dahil parang unli kain. Ano tawag doon? Nasa buffet ka na masasarap lahat. Ganun po tayo ng Pangulong Duterte. Yung buffet po na masasarap lahat, hindi mo na ma-appreciate dahil sa sobrang dami. Mayat-maya, meron kang kakainin. Sabay pagdating po ngayon, putya. Ano achievement nyo? Nagbayad kami ng cheat. Nagbayad ka lang, puta, achievement ba yun? Umutang ka, natural babayaran mo. Kailan pa naging achievement? Kailan? Hindi nila maipagmalaki yung EDCA sites. Kailan pa po naging achievement ng isang pangulo yung pagbabayad ng utang? Ayan, wala pala na itayo. Di ba? So, hindi na natin matandaan yung dami ng mga inaatinan ni PRRD ng mga inauguration ng mga natapos na proyekto. Ngayon po, halos wala po. Lalo na ngayon 2023. Bayad na nga lang ng utang Buti pa ng 2022. Kau po, meron pang mga pabahay, di ba? Meron pang pabahay nung unang taon Ngayon, miski yung pabahay, wala na rin Nak ng tinapay Nakakaawa po. Lahat po ng presidente nagbayad ng utang. Pero wala pong presidente na pinagmalaki na siya ay nagbayad ng utang. Alam niyo kung bakit? Kasi umuutang pa tayo Ipagmamalaki mo lang na nagbayad ka ng utang kung yung lahat ng utang mo ay nabayaran natin. Naaawa po talaga ako. Nangantsaw po nagbayad kami ng utang. Si Duterte ba hindi nagbayad ng utang? Reviewin niyo po. Nariyan naman
Hindi na ako, ayan naman, nakita ko na pero hindi ko napapakita sa inyo. Ano kayo, bali? Mag-research kayo bago kayo bumanat. Kung ilang taon si Duterte, ganun din karaming taon. Kung 6 years na nungkulan si Duterte, 6 years siya nagbayad ng utang. Si Pinoy nga napapatay-patay. Si Pinoy nga na halos wala tayong matandaan na ginawa. Nagbayad din po ng utang yun. Pero yung papatay-patay na si Pinoy, ni hindi po yan hindi niya po pinagmalaki na siya ay nagbayad ng utang kasi hindi naman po proyekto yung pagbabayad ng utang. Ano ba kayo? Ngayon, mas malaki na utang natin. Hindi nyo ba naintindihan nyo? Mas malaki na utang natin. Uutangin nyo pa na nga yung budget na malaki, uutangin nyo pa. Yung ayuda, pasensya na kayo kung paulit-ulit ako. Yung ayuda na ipamimigay nyo 500 billion, mas malaki pa sa Bayanihan 1 and 2 budget. Alam niyo po ba yung Bayanihan 1 and 2? May ayuda na ron, may bakuna pa, at may mga pambili pa ng PPE. Ngayon po ba bibili tayo ng PPE? Hindi po. Bibili ba tayo ng bakuna? Hindi po. Purely ayuda lang? Opo. Purely ayuda? Bakit doble ng budget natin sa 2 taon? 1 taon na budget, ngayon pang ayuda, doble. Sa 2 taon na may ayuda na, may PPE pa, may bakuna pa. Saan gagamitin? Your hula is as good as mine. Pero nahuhulaan nyo kung saan gagamitin, no? Okay. Hanggang dito na lang ang ating talakayan. Ngayon